Mapanagot ang paggamit ng social media bilang mamamayan. Learning Competency 3A. Nakakikilala ng mga paraan ng mapanagot ang paggamit ng social media bilang mamamayan. Ano ang social media? Madalas ang naiisip natin agad ay ang Facebook, TikTok o YouTube. Pero ang totoo, mas malawak pa ang ibig sabihin nito. Ang social media ay isang digital na plataforma na gumagamit ng internet kung saan ang mga tao ay maaaring makipag-usap, magbahagi ng impormasyon, magpahayag ng saloobin at makipag-ugnayan sa iba kahit pa magkakalayo sila ng lugar. Dito tayo nagpo-post ng larawan, videos, opinyon at minsan pati personal na karanasan sa buhay. Sa social media, hindi lang tayo tagapanood, tayo rin ay tagapaglikha ng nilalaman. Ibig sabihin, may kapangyarihan tayong makaimpluwensya ng iba sa pamamagitan ng ating mga sinasabi at ginagawa online. Kaya mahalagang maunawaan na ang social media ay hindi lang basta libangan. Isa rin itong makapangyarihang kasangkapan na maaaring gamitin sa tama o sa mali, depende sa kung paano natin ito ginagamit bilang isang mamamayan. Ngayon, kilalanin naman natin ang ilan sa mga pinakakaraniwang uri ng social media na madalas nating ginagamit araw-araw o mga pangunahing social media platforms sa Pilipinas. Mga pangunahing social media platforms sa Pilipinas. Una ay ang Facebook. Ang Facebook ay isa sa mga pinakamalawak na ginagamit sa social media platform sa Pilipinas. Ginagamit ito para sa pakikipag-ugnayan sa pamilya at kaibigan, pagkuha ng balita, pagbabahagi ng larawan, at opisyal na anunsyo sa komunidad at paaralan. Ayon sa data reportal Digital 2026 Philippines, humigit kumulang 94.9% ng Filipino internet users ang gumagamit ng Facebook buwan-buwan. Ito ang pinakamataas sa bansa. Ipinapakita ng bilang na ito ang malaking lawak at impluensya ng Facebook sa komunikasyon at impormasyon sa Pilipinas. Pangalawa naman ay ang YouTube. Ang YouTube ay isang video-based platform na kadalasang ginagamit para sa edukasyon, balita, aliwan at mga tutorial. Maraming estudyante rito natututo ng mga konsepto na mahirap maintindihan sa tradisyonal na paraan. Tinatayang 85% ng Filipino internet users ang gumagamit ng YouTube buwan-buwan. Kaya malaki ang impluwensya nito sa pagkuha ng impormasyon at kaalaman. Pangatlo naman ay ang TikTok. Ang TikTok ay kilala sa mga maiikli at malikhaing videos. Marami itong tagasunod lalo na sa kabataan dahil mabilis ang pagpapalaganap ng content, trend at impormasyon. Isa ito sa pinaka-fast-growing platforms sa bansa. Tinatayang 82.2% ng Filipino online users ang gumagamit ng TikTok buwan-buwan. Pang-apat naman ay ang Instagram. Ang Instagram ay nakatuon sa pagbabahagi ng mga larawan at video. Ito ay lalong popular sa kabataan at ginagamit sa pagpapakita ng mga talent, lifestyle at personal na karanasan. Tinatayang 71.2% ng Filipino users ang gumagamit ng Instagram buwan-buwan. At panglima ay ang WhatsApp. Ang WhatsApp ay isang messaging application na ginagamit para sa mabilis na komunikasyon tulad ng text messages, voice calls, video calls at group chats. Karaniwan itong ginagamit sa personal na usapan, paaralan, trabaho at opisyal na koordinasyon. Tinatayang 37.6% ng Filipino internet users ang gumagamit ng WhatsApp buwan-buwan. Kaya mas mababa ang reach kumpara sa iba pang major platforms sa bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority or PSA 2024 PLEMS report, humigit kumulang 68.42 million Filipino aged 10 to 64 ang gumagamit ng internet para sa social media noong 2024, nakatumbas ng 80.5% ng populasyon sa age group na ito. Makikita dito kung gaano kalawak ang social media sa Pilipinas. Kaya mahalaga ring matutuhan natin kung paano gamitin ito ng responsable at may pananagutan bilang mamamayan.
Pagkatapos nating matalakay ang kahulugan at iba't ibang uri ng social media at ang lawak ng paggamit nito sa Pilipinas, pag-usapan natin kung paano natin ito magagamit ng responsable at epektibo bilang mamamayan sa mga susunod na slides. Mapanagutang paggamit ng social media. Una, tandaan na ang social media at ang internet ay isang publikong lugar. Mahalagang maunawaan na ang social media ay isang pampublikong espasyo kung saan maaaring makita ng maraming tao ang ating mga posts kahit hindi natin kilala. Kapag may inilagay tayo sa internet, maaari itong manatili roon ng matagal at magamit laban sa atin kung hindi wasto ang nilalaman. Dahil dito, kinakailangan nating maging maingat sa mga salitang ginagamit, larawang pinupost at mensaheng ibinabahagi. Ang ating online na kilos ay refleksyon ng ating pagkatao bilang isang mamamayan. Halimbawa, nag-post ka sa Facebook ng galit na mensahe tungkol sa isang kaklase o guro dahil sa sama ng loob. Sa una, iniisip mo na kaibigan mo lang ang makakakita nito. Ngunit makalipas ang ilang oras, may nag-screenshot ng post at naipasa sa iba. Kalaunan, umabot ito sa mga taong hindi mo inaasahan, mga kaklase, magulang o mismong taong pinatutungkulan. Dahil dito, maaaring lumaki ang problema, masira ang relasyon at magkaroon ng hindi magandang epekto sa iyong reputasyon. Ipinapakita nito na ang bawat post ay hindi lamang simpleng opinyon kundi may maaaring pangmatagalang epekto. Pangalawa, ang social media ay lugar para sa pagkakaibigan at pagkakaunawaan. Nilikha ang social media upang paglapitin ang mga tao, magkaibigan man o magkakaiba ang pananaw. Dapat gamitin ito bilang paraan ng maayos na komunikasyon at hindi bilang daan ng alitan. Ang pagpapakita ng respeto sa opinyon ng iba ay tanda ng pagiging responsableng gumagamit ng social media. Hindi lahat ng tao ay pareho ng paniniwala, karanasan at pananaw. Kaya mahalagang matutong makinig, umunawa, at gumamit ng magagalang na salita kahit hindi tayo sang-ayon. Halimbawa, isipin na may kaibigan kang nag-post ng opinyon tungkol sa isang isyong panlipunan na hindi ka sang-ayon. Dahil sa emosyon, maaari kang matuksong sumagot ng pabalang o mapanlait. Kapag ginawa mo ito, maaaring masaktan ang kaibigan mo at magsimula ang online na pagtatalo. Ngunit kung pipiliin mong magpahayag ng opinyon ng mahinahon at may respeto, nagiging daan ito ng maayos na talakayan. Sa ganitong paraan, nananatili ang pagkakaibigan at natututo kayong igalang ang pananaw ng isa't isa. Pangatlo, ugaliing basahin ng buo at maigi ang nilalaman bago magkomento o magbahagi. Maraming impormasyon sa social media ang mabilis kumalat kahit hindi pa lubusang nauunawaan. Ang pagbabasa lamang ng pamagat o headline ay maaaring magdulot ng mailing interpretasyon. Ang pagiging mapanuri ay mahalagang kasanayan sa paggamit ng social media. Bilang isang mamamayan, tungkulin nating unawain muna ang buong konteksto ng isang post bago tayo mag-react, mag-comment o mag-share. Halimbawa, may nakita kang balita na ang pamagat ay tila nakatatakot o nakagagalit. Dahil hindi mo nabasa ang buong artikulo, agad kang nagkomento o nag-share batay lamang sa headline. Pagkaraan, nalaman mong iba pala ang tunay na konteksto ng balita. Dahil dito, ikaw mismo ang naging bahagi ng maling impormasyon. Kung binasa mo sana ng buo ang nilalaman, mas mauunawaan mo ang paksa at makakaiwas ka sa pagkalat ng maling ideya. Pang-apat, iwasang mag-share ng hindi beripikadong mga artikulo o memes. Hindi lahat ng viral ay totoo. Maraming larawan, video at memes ang inedit o nilikha upang manlinglang o mangudyok ng takot at galit. Ang pagpapakalat ng maling impormasyon ay maaaring magdulot ng seryosong epekto sa komunidad. Ang mapanagutang paggamit dito ay nangangahulugan ng pagsusuri sa source ng impormasyon at pagtiyak na ito ay mula sa mapagkakatiwalaang institusyon. Halimbawa, may kumalat na post sa Facebook na nagsasabing walang pasok bukas dahil sa bagyo. Ngunit wala namang logo ng paaralan o pahayag mula sa opisyal na ahensya.
Dahil nagmadali kang mag-share, maraming estudyante ang naniwala at hindi pumasok kinabukasan. Kalaunan na pag-alaman na may pasok pala dahil dito nagkaroon ng kalituhan at problema. Ipinapakita ng sitwasyong ito na ang simpleng pag-share ng maling impormasyon ay maaaring makaapekto sa desisyon at gawain ng maraming tao. At panglima, maging responsable sa lahat ng oras. Ang pagiging responsable sa social media ay hindi lamang kapag may guro o magulang na nakatingin, kundi sa lahat ng oras. Ang bawat pag-like, pag-share at pag-comment ay may kaakibat na pananagutan. Ang ating kilos online ay may epekto sa emosyon, dignidad at kaligtasan ng kapwa. Ang responsableng mamamayan ay gumagamit ng social media upang magbahagi ng kaalaman, magpahayag ng kabutihan at makatulong sa kapwa, hindi upang manira o manakit. Isipin na may nakita kang post na nanlait sa isang tao at marami nang nagkomento ng masasakit na salita. Maaari kang makisabay at makadagdag pa ng negatibong komento. Ngunit kung gagawin mo ito, lalo mong pinapalala ang sitwasyon at nakadaragdag sa sakit na nararamdaman ng pinatutungkulan. Sa halip, maaari mong piliing huwag makisali, i-report ang post o magbigay ng mahinahong paalaala. Sa ganitong paraan, nagiging bahagi ka ng solusyon at hindi ng problema sa online na komunidad. Sa kabuuan, ang social media ay isang makapangyarihang kasangkapan na maaaring magdulot ng kabutihan o pinsala depende sa kung paano natin ito ginagamit. Bilang mga mamamayan, may pananagutan tayong mag-isip bago mag-post, gumamit ng magagalang na salita at magbahagi lamang ng tama at makabuluhang impormasyon. Sa pagiging mapanuri at responsable sa social media, nakatutulong tayo sa pagbuo ng isang ligtas, maayos at mapagkalingang online na komunidad. Salamat sa panonood at pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!